Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po. Kami ang inyong kakampi ng bayan. Ano yung sinabi niya kanina? Memorize mo yan eh. Kakampi ng... Ano pa yung sumunod? Kakampi de Campanilla. Ba't parang galit ka? Hindi ka naman galit niyan. Hindi. Hindi. Wala ang kagalit-galit yan. Kakampi ang hustisya. Diba? Ano yung nakasulat sa baby? Diba? Kakampi ng bayan. Kasanggaya. Kasangga ng hustisya. Diba? Sorry, nakalimutan ko. Ulitin natin. Kakampi ng bayan. Tulungan niyo ako dito. Kasangga. Kasangga. Ng hustisya. Ng hustisya. Parang ganon. At saka ano pa isa? Kapanalig ng batas. Yan, Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana hindi kayo nakikipagtunggali sa hustisya. Tama ba yung Tagalog ko? Sige na, pwede na yun. Bakit parang napilitan ka lang? Para matapos na. Oo, sige. Ako po yung Mari ng Bayan, Mari Yao. Kasama natin siyempre, Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Maraming salamat, Mare. Ang taas sa energy, ha? Oo, mamaya tataas pa yan. Ganyan ang baterya. Dapat yata kasi, Ay, ano? kakain ka ng maraming, Ng ano? yung pampatalas ng isip. Para ang memorya mo ay hindi pumapalya. Ay, oo. Ako ba pinagsasabihan mo? Sabihin mo na ng totoo, diretsuhin mo na. Tayong dalawa. Okay. Diba? Kakain tayo na, ano ba yung... Ano ang maganda? Sige, sabihin mo. Nung bata kasi kami, ang sabi, mani. Totoo. Hindi ko alam kung totoo yun. Kumain ka naman ng maraming mani. Hindi ko rin matandaan kung kinain. Kaya matalas ang memorya mo. Kaya matalas yung memorya, hindi matandaan. Kasi sige. siguro konti lang yung kinain na mani. Wala naman tayong MTRCB dito, di ba? Mani. Sige. Ay, pampatala ano ang pampatala? Sige. Kaliskis ng isda. You? Alam mo yung tuyo, pagka piniprito yung tuyo, nako, sa akin, bawal itatapon yung kaliskis. Bakit? Masarap yung kaliskis. Hindi ba malansa? Pinirito Kahit na. Hindi malansa yun. Ganun ba? Siyempre, pagka hindi malansa, hindi isda yun. Hindi Ay, ba? ganon? Oo. Sige. Kasi yung isda, may lasa talaga yun. At saka yung Sige, dagdag mo pa. yung tinapang bangus. Pampatalas ng isip, ganon? Yung may kaliskis yun Nakakita ka na ba namang tinapang bangus na walang kaliskis? Kapag ka ang bangus tinapa o pinaksiw, Oo. may kaliskis yan. So yun yung kinakain mo. Kakainin mo yung malutong na kaliskis na nasa balat ng tinapa. Gusto mo lang siguro yun, di yung pampatalas ng isip. Hindi, kasi daw mataas sa zinc. Di umano. Di umano. di umano. May di umano pa talaga, ha? Hindi pa siguro proven. Hindi pa sure. Okay, sige. Anyway, kung kayo ay sure sa inyong mga katanungan, pwede ho kayong tumawag sa amin, ha? Ito po ang mga numerong pwede ninyong tawagan para magtanong sa amin ng usaping legal or usaping pagkain. Pagkain na pinag-uusapan natin, Sige, ano ang mga numero natin? Attorney. Sa mga Globe users, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Pero nandiyan na po yan sa screen nyo. Parang hindi kayo nahirapan. Ayaw namin nahihirapan kayo. Makikita nyo, gagapang na sila. Hindi nga gumagapang. Nandun lang Mamaya, gagapang. yan, gumagapang rin at
post sa ating screen. So anyway, again, kung kayo po may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla na matalas ang isip sa kakaisip ng sa kakakain ng bangus at tinapa at kaliskis. Kaliskis ng isda. Yan. At kung gusto nyong kasing talas, kumain din kayo. So, eto na ang ating first question mula kay Lilia, 54 years old. Galing Antipolo. Attorney, etong tanong. 15 years na po akong nagsasaka sa palayan ng amo ko. Kami na rin po ang tenant ng 5 hektarya niyang farm. May ibinibigay naman pong porsyento sa aming kada anihan bilang bayad. Itanong ko lang po, attorney, pwede ba akong mag-demand sa amo ko na bigyan ako ng share ng lupa? Ano kayang share yung gusto niya? Siguro, tanong muna natin kung siya ay isang kasama. Considered ba siyang kasama pag ganyan? Yung sabi niya kasi, nagsasaka sa palayan. Okay. At 5 hektarya, yung sukat nung lupa, Farm, oo. na sinasaka. Pero ang sabi niya, binibigyan daw sila ng porsyento bilang bayad. Pagka ganyan kasi ang arrangement, baka hindi siya tenant. Baka siya ay agricultural worker. Iba yun. Iba kasi yung agricultural worker sa tenant. So, kung siya ay agricultural worker, may mga karapatan din siya na Like? hindi siya pwedeng paalisin, di ba? Kung walang dahilan, wala naman siyang kasalanan, ay hindi pwedeng paalisin na lang siya. Basta-basta. Oo, basta-basta. Ngayon, pwede ba siyang mabigyan ng share sa lupa? Yung po kasing tenant, yung tenant na talagang kinikilala ng batas na tenant, pwede po siyang mag-demand ng home lot. Kung saan siya ay titigil, yung titira, at ang pinakamalaki pong sukat na pwede niyang hingin sa kanyang landlord ay 1,000 square meters. Pinakamalaki na yon. Pwede siyang manghingi. Kung ikaw ay kasama at tenant. Oo. Okay. Pero kung kayo ay worker lamang na hindi nakatira dyan, pumupunta lang kayo. Halimbawa, tinatawag ka lang para gumapas. Okay. Gagapas ka pagka harvest time. O, gagapas ka. O kaya magtatanim ka lang kapag ka planting time. Agricultural worker ka lang. Baka hindi ka mag-qualify as a tenant. Okay. Kasi ang sinasabi niya dito, attorney, binibigyan daw siya ng porsyento. So parang yun na ba yung sweldo niya, yung porsyento na yun? Yes, kasi kapag ka tenancy ang relationship. Relasyon. Actually, siya ang nagbibigay. Baliktad dapat. Oo. Siya yung nagbibigay ng share nung landlord doon sa kanyang hinarvest. Okay, merong porsyento yung landlord. Pero dito, mukhang ang pagtatanim, ang pagbebenta, ang pagkolekta sa ani, lahat ito ay ginagawa nung landlord. At siya, binibigyan lang ng porsyento sa kita nung landlord. I see. Pagka po kasi ganyan ang transaksyon ninyong dalawa, mukhang agricultural worker siya. Pero bilang isang agricultural worker, may karapatan ka din na katulad ng ordinaryong worker sa isang factory, for example. Parang ganon. So, pwede kang maka-request ng kompensasyon. Meron kang security of tenure. Security of tenure. Pero hindi siya entitled sa home lot. Yes. Pero ano yun, meron din siya dapat ng mga SSS, pag-ibig. Pwede. Pwede siya mag-demand ng gano'n. Nakalagay yan sa batas na lahat ng mga agricultural workers dapat may SSS. Correct. At saka ano yun, dapat ang bayad ba sa kanila is according dun sa saklaw ng batas na kinasasakupan ng lugar nila pagdating sa labor pay? Well, meron kasing ibang
parang paraan o merong minimum wage ang mga agricultural workers. Iba. Yun. Iba. Ngayon, yung kasing share sa lupa, kadalasan nagiging issue ito kapag winawakasan na ng may-ari ng lupa ang kanilang relasyon dahil ibebenta na o dili kaya ay titigilan na ang pagtatanim doon sa lupa at babaguhin na ang gamit dito. Ay siyempre, di mawawala naman ng lupang sasakahin yung agricultural worker. Ano ang kanyang karapatan? Ang karapatan po nyo, disturbance compensation din. At nakalagay po sa batas kung paano ito kinukwenta. Pero hindi po kayo usually entitled na kapag ibebenta na yung lupa, meron kayong share sa lupa. Ayan. Uy, maliwanag yun At saka hindi, naintindihan ko na meron din palang agricultural workers. Yes. Never thought of that. Kala ko, Lahat ako rin tenants. kala ko lahat tenants. Hindi po. And ang naalala ko sa sinabi mo, alam mo magaling ako estudyante mo, hindi mo ba alam? Ang galing-galing ko talaga. Pag siguro estudyante mo ko, favorite mo ko. Talaga? Oo, grabe. Magaling ka nga talaga. Oo, magaling ako talaga. Magaling talaga. So sabi ko talaga, alam mo, naalala ko, sabi mo sa akin, pagka ikaw isang kasama, dapat nakarehistro ka. I-rehistro ka sa Municipal Agrarian Reform Office. See? Hindi mahina memory ko Pero hindi ako makain ng kaliskis ng isda. Mani ang kinakain mo. Hindi Peanut rin. butter. Hindi rin. Hindi ka Iba. talagang natural mo lang yan. Hindi naman. Natural ka lang na matalas ang memory. Ayun. Gusto ko yan. Siguro ang business mo, nagpapautang ka ba? Hindi. Kasi mahirap yun, masakit sa ulo yun. Kapag nagpapautang ka, dapat matalas ang memorya mo. Oo, tama ka dyan. Baka malimutan Imagine mo naman, makakalimutan mo. Minsan nakakalimutan mo rin yan, di ba? Tama. Mapautangan nga mamaya si GM. Okay, sige, eto na. Si Ann ay 39 years old. Okay? Nag-resign po ako sa isang government network. Hindi naman siguro tayo yun. Oo nga, no? Government din pala dito, no? Ang dami ng government network, di ba? COS po ako, or ibig sabihin contract of service. Ibig sabihin nun, di ba? Pero may pending pa silang bayarin sa akin. Pwede ko po bang habulin ang talent fee ko para sa isang programa na tumakbo for 3 season? Kung pwede po, ano kaya ang legal na aksyon na dapat kong gawin? Salamat po. Nako, Nako. Hindi, nag-resign daw siya. Oo, nag-resign siya. Okay. Ang gusto niya, mahabol niya yung talent fee para sa isang programa na tumakbo daw ng 3 season. Opo, kasi kung ang sinasabi ninyo na bayarin ay bayad sa inyong mga trabaho. Oo, natapos na. Oo nga. Sapagkat na trabaho na ninyo itong babayaran, ay makukuha po ninyo ito. Yun. Kunin nyo. Kasi po, napagtrabahuhan na ninyo. Oo. Datapwat. Subalit, ngunit. Kung meron naman po kayong liability dito sa sinasabi ninyong network, halimbawa, meron kayong cash advance, pero hindi pa nyo naliliquidate. Kinakailangan pong natuusin kung ano ba ang liability ninyo sa network at kung magkano naman ang dapat babayaran pa sa inyo ng network. Ibabawas po natin yung liability nyo sa network doon sa tatanggapin ninyo. Yung pong makukuha nyo. Ngayon, kung malaki po ang liability nyo sa network, wag na po kayong magpakita. Parang alam kong yun ang sasabihin mo parang ramdam ko yun Bakit hindi? Nagpakita siya para kumulekta, ngayon magbabayad pa siya. Oo nga. Kasi mas malaki pala yung liability niya. Paano kung habulin siya? Pwede naman. Di magtatago naman siya.
Sabi ko na, ang practical di ba? Oo, sige. Yan. Pero hindi, totoo naman yun. Pero alam mo, dati, nung nakahanap ako ng trabaho, hindi ko sabihin ko saan, ha? At hindi ko sinasabing dito, ha? Baka naman may sabihin mo dito, hindi. Ito, yung naghanap ka na nga ng trabaho, di ba? May trabaho nang binigay. Hahanap ka pa sweldo. Kaya nga, bakit? May trabaho ka na nga May trabaho na nga eh. Naghanap ka pa ng Naghahanap sweldo. ka pa ng sweldo. Oh, di ba? Ngayon, ang tawag po dyan ay alilang kanin. ano daw? Alilang kanin. Bakit alilang kanin? Kasi para nagtatrabaho ka lang para kumain. Wala ngang sweldo, paano kakain? Di alilang yan. Alilang alila. Alila na, pobre pa, di ba? Alilang Oo alila. nga naman. Anyway, so, basta kung anong para sa'yo, sige, kunin mo. Ayan. Dapat naman talagang sweldohan kahit na COS ka lang. Basta trinabaho mo. Maghihintay ka lang daw ng mga 1 year. Kasi ang tagal magbayad eh. Pati sweldo, ang tagal magbayad. Ganun ba yun? Pwede naman po kayong magreklamo. Pwede. Oo. Reklamo nyo. Oo. Hindi totoo yan lalo na ng mga panahon ng na talagang walang-wala, no? So sabi mo talagang walang sweldo. Pero mo magsisweldo ka mga sumunod na buwan, nakikiusap ka pa. Pero anyway, those were the days. Masama yun nung sila nagsiservisyo, pagka na-delay nga, namumura pa sila Oo nga. Pagkatapos kayo na huhingi sila ng sweldo doon sa napagtrabahuhan nila isang taon na, hindi pa nababayaran. At saka hindi, wag naman hong ganon. Alam mo, sa totoo lang, lalo na yung sa mga kaibigan natin dati, minsan nangungutang na. Instead na dapat napunta na sa kanilang mga kamay dapat yung pera na pinagtrabahuan nila, napautang pa sila ng di oras, dadagdagan pa yung liability nila. Tama. Wag naman. Nabawasan pa yung sweldo nila. Correct. So, yung mga alam na bigyan nyo na yung tama, di ba? Sige, eto na. William ng Quezon City, kung ano daw ang batas on VAUSI ay kung ang batas on VAUSI ay nagbibigay ng kaparusahan sa iba't ibang uri ng pang-aabuso sa mga kababaihan at bata mula sa kamay ng kalalakihan, paano naman po kung lalaki ang physically abused and emotionally abused sa relasyon? Saan siya pwedeng magreklamo? Patayin ang mic ni GM. Patayin nyo nga, please. Saan kaya siya? Di wala. Huwag ka magreklamo. Mas malakas naman ang lalaki, no ba? Hindi, yun ang dahilan kung bakit yung batas ay pabor lamang sa isang babae at sa bata. Dahil kasi daw, yung talagang nang aabuso lamang lalaki. Which I believe is not true. Mukhang hindi naman totoo. Kasi may mga lalaking inaabuso rin. Di ba? parang ikaw parang meron ka pinatutungkulan. Atty. Gabi? Hindi. Hindi. No. Sweetheart, no. Hindi takot parang takot na takot Ay di ba? Mata ko lang ang walang latay, mami. Sabi ko na nga pero hindi nga, totoo nga, di ba? Hindi, totoo naman yung sinabi mo, no? GM, kasi sa totoo lang, may mga lalaki ring abused. Di ba? Totoo yan, Ngayon, totoo. ang tanong, meron ba silang pwedeng takbuhan? Pwedeng takbuhan. Yes. O meron ba silang kaso na pwedeng isampa? O reklamo na pwedeng isampa laban dito sa mga babaeng umaabuso sa kanila? Kasi pagka po kayo physically abused, meron na po kayong physical injuries. At yung physical injuries, slight, serious physical injuries, yan po ay basihan ng isang kasong kriminal. Ay, ganun. Oo. Yung kunwari, nalaglag yung ipin, naubos yung buhok, mga ganun. Bakit nalaglag ang ipin? Kasi nung sinapak na nalaglag. Oo, ilang ipin yung natanggal, yung mga ganun. Nalaglag ang... Diba? Pero parang hindi yata tama yung nalaglag. Natanggal.
Ano yung nalaglag? O di ba nalaglag yung ngipin? Nalaglag. Oo. Hindi, meron talagang word for it. Na kapag sinapak ka, Nabunot. tumalsik ang ngipin. O anong tawag doon? Iisipin ko. Isipin mo, sige. So, hindi naman po totally Wala. helpless Oo, yung meron. lalaking inabuso ng isang babae. Ngayon, kung siya ay tinotorture ng babae, Ha? tinotorture, ano May ha? torture? Di ang tawag niya ay emotional, ano ha? Emotional abuse. Iba yung blackmail sa emotional abuse. Pwedeng ano sila, pwedeng I-connect. i-connect. Okay. Kunwari, binablackmail mo siya. Eto, ginawa mong ganyan. Tapos ganito. Tapos, emotional abuse yun. Well, ang abuse of right naman, ang tawag namin doon. Kulong ba yun? Wala, sibil lang. Pero yung physical, May kulong yun. may kulong yun. Oo nga May kulong naman. yun. Okay, so, wag na natin i-air ito kasi ginaganyan ko yung... Hindi, joke lang. Bait ako. Baka ikaw ang makasuhan. Baka ako makakasuhan eh. Joke lang. Hindi, Okay. pagka kinasuhan ka, edi sasagutin natin. Ito sabi ko na nga ba, ikaw ang tagapagtanggol ni Mare. Okay. So, eto na ang ating caller, si Sabrina ng Bulacan. Magandang gabi sa'yo, Sabrina. Ang ganda ng pangalan na Sabrina. Sabrina. Abay, pelikula Sabrina. yun eh. Ay, Sabrina. talaga. Bakit parang hindi masyadong magandang alaala ko doon sa Sabrina na pelikula? Uy, maganda yan. Direct Bibet. Pelikula na yan. Di ba? Ano ba yung pelikula na yon? Yan, may isang babae. Di ba sexy yan? Hindi. Tingnan mo, oo silang lahat o napanood ng mga Hindi. lalakihan natin dito. Yang Sabrina, yan ay isang anak ng tsuper ng isang mayamang pamilya. Napanood mo ba yan? Yes. Ano na yan? 2 beses meron ng remake yan. Oh. Ay, ayan. Ang remake niyan ay si Ayan. Harrison Ford. Teka muna, wait a minute, kaping mainit. Ang sinasabi ko, yung sa Filipino version. Yung Kasi ang Sabrina. ang natatawa dito, yung mga kalalakihan natin eh. Baka dapat hindi Sabrina. Pagka Pilipino, dapat hindi Sabrina. Ano? Sabreng. Ang pangit. Sabreng. Oo, sige. Alam mo yung mga Ilocano, pagka nagbigay sila ng palayaw, laging may ing. Katulad ng, Halimbawa, Adela, Adiling. Okay. akala ko ading. Si Ado, si Ading. Okay. Si Governor Crisologo, Carmeling. Ganon. Carmela Di ikaw, daning. Daneling. Okay. Pero kasi yon, pag sinabing Daneling, ang ibig sabihin nun talagang mahal na mahal ka. Oo, kasi parang medyo umaano sa darling Kaya nga, eh. Sabring. Sabring. Sige, Sabring, nandiyan ka ba? Taga Bulacan siya, kaya Sabrina. Hello, good evening sa'yo, Sabrina. Good evening po. Hello po, Atty. Oo, okay. Ano ang tanong mo kay Attorney Sabrina? Anong palayo mo, Sabrina? Sabring! Sabrina lang po kasi talaga. Wala. Ayaw niya. Gusto niya. Tsotsal siya, Pwede ring Sabrina. Rina, Maganda na yung Sabrina eh. Inang. Hindi. Subs. Hi, Subs. Okay, Subs. What's your question, Subs? Opo. So, may hinanap po kasi akong farm sa nanay ko. Opo. Ngayon, may mga malalaking puno po ng banaba yung nakatanim po doon. Plano ko po sanang ipapupol yung mga malalaking puno po na doon. Dahil bala ko pong payuan ng bahay. Okay. Yung farm po. Mm-hmm. Okay. Pero sabi po nila, makakasuhan daw po ako ng illegal. Ano daw? Dahil daw po Anong kakaso sa'yo daw? illegal daw po. Illegal. Okay. Dahil? Dahil daw po dun sa gagawin ko pong pagpapaputol ng malaking pumilong banaba. Banaba. Sino nagsabi sa'yo na illegal yon? DENR? Yung kapitbahay mo? O yung chismosa mo lang na nandiyan dyan, na Marites? Yung mga kapitbahay nito. Ay, may Marites. Ay kasi yung mga kapitbahay niya,
doon kumukuha ng... Sa tingin ko nga, pinambebenta. Hindi, doon kumukuha ng mga dahon at saka bark at inilalaga. Kontra diabetes yan. Kaya nga, binebenta sa Quiapo. Di, ang tanong nyo ngayon sa amin Kung illegal. illegal ba yon? Bali yung mga kapitbahay at kapitan po yung nagsabi sa akin doon dahil pinag-iisipusan po nila. Ano daw? Pinag-aano ho? Yung pinag-iisipusan po. Pinag-chichismisan. Pinag-chichismisan ka? Opo. Ha? Ang daming marites na, chismosa pa. Okay, sige. So, illegal, number 1 ang tanong niya, illegal ba napaputol niya yung mga banaba? Kasi kala ko mga malalaking puno, yung dati kasi DENR yun, pagka malalaking puno, bawal mong talagang putulin. Pero ito, banaba, which I think, tumutubo naman ang banaba eh. Hindi, basta puno. Hindi ka puno. basta pwedeng magputol. Ganon. Okay. Pero, sa loob daw ng kanyang property. Yung po kasing banaba, kung yan ay matandang puno ng banaba, hindi naman po lumalaki ng napakalaki ng banaba. At talagang maliit na puno lang po yan. Pero, maski po yan ay malaking puno, hindi naman po uubra na hindi nyo magamit ang lupa ninyo. Dahil sa puno. Oo. Illegal po kung puputulin nyo ang puno nang hindi kayo kukuha ng permiso mula sa DENR. So, kinakailangan kumuha po kayo ng permit mula sa DENR para puputulin yung punong yan. Kahit sa probinsya siya, kahit sa city siya, kahit saan. Opo. Sige. In fact, hindi po rin kayo ang puputol niyan. Kapag ka po pumayag ang DENR na puputulin ang puno, sila din po ang puputol niyan. At ire-require po kayo na magtanim ng kapalit niyan. Oo. Okay, hindi naman kinakailangan doon sa lugar ninyo. Pwedeng sa labas ng lugar niyo, sa kapitbahay, doon mo itanim. Meron silang, or tinanim sa kapitbahay. kung talagang wala ka mapagtataniman, ikaw ay magbibigay ng a certain number of seedlings sa DENR To compensate. para po sila na lang ang magtanim ng kapalit nung punong puputulin at mamamatay. So, hindi illegal. Illegal kung hindi siya magpapaalam sa DENR. Ano naman, paano naman kasi niya gagawin yung bahay niya, Pero GM? bawal, hindi po totoo na bawal magputol niya at hindi ka bibigyan ng pahintulot. Oo nga. Putulin yan. Oo. Hindi po. Hihigi lamang po kayo ng pahintulot. Ngayon, sa DENR po yan. Kung saan nakasakop kung sa yung lugar. Bulacan ba, Sabrina? Yes po. Ayan, meron pong dyan, meron sa Bulacan, sa probinsya, sa Kapitolyo po. Yan, itanong mo saan ang DENR and then sabihin mo lang yung iyong problema sa kanila. At pag yan ay nag-oo na raw, sabi ni GM, o di go, patayo ka na. Lahat ng marites doon, sabihin mo mag-bid goodbye. Yung mga marites kasi doon, makikita nila biglang darating yung mga puputol. Oo. At pag puputol na, sasabihin na, magrereklamo kami. Sabihin ng mga pumuputol, kami nga ho yung pagrereklamuhan. Oo nga wala nang iba. Kami rin yun. O yan. So, quiet ka na lang, pumunta ka ng DENR at yun ang gagawin mo. Okay tayo, Sabrina? Opo. Okay, sige. Imbitahan mo kami sa house blessing mo, ha? Ayaw kasi ng mga kapitbahay na wala silang pagkukunan na ng... mawalan sila ng pagkukunan ng banaba Correct. para sa kanilang mga diabetes. Alam na. Okay. So, sa mga ating mga friends po at syempre lahat ng ating mga televiewers, kung kayo po may mga katanungan o kaya ay magkomento na lang sa aming katatawanan dito, kung kayo ay natatawa, kung ano man yung naiisip nyo na pwede nyo isali sa aming huntahan, go ahead please. At syempre, wag nyo pong kalimutan ha, kung kayo ay mga katanungan legal, mag-post ho kayo dito sa ating message sa Facebook, sa YouTube, at sa Signal TV, patuloy ho kayong manood sa amin. Anyway,
Anyway, wala na tayong oras, Attorney Danico, ng bilis ng oras. Sige. But ako Paalam na po, tayo. ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Bye everyone!